Dahil meron nung isang nagsalita. Meron pong isang nagsalita, tila talagang todo siya pagtatanggol. O, pakinggan natin, pakinggan. Ano mga declare na committee report na unconstitutional? Are we saying na parang wala namang sense na magreklamo o wala nangyari? Ang issue dito, yung sense na magreklamo. Yung mag-file ng complaint sa Supreme Court na unconstitutional. Okay? Ito ang paliwanag ni Escudero. Linawin natin kasi para hindi tayo maligaw. Kasi alam mo si Escudero, maganon yan. Mabulaklak ang kanyang bibig. Tila parang tama talaga lahat ng sinasabi niya, di ba? Parang ganon. Pero tandaan natin, ang tanong dito, ang issue dito, yung pagsampa ba ng nilaungab o yung, hindi ko pa lang alam kung nagsampa na sa Supreme Court na unconstitutional yung GAA. Yun ang tanong. O, sagot. Tulad nga, hindi ko hindi sa iniiwasan doon. Marami lang talaga ibang trabaho at maraming mas mahalaga. Ayan, bigla kagad. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Wala naman sinasabi iniiwasan. Kasi nga, ang tagal niya sumagot eh. Dito, parang hero pa siya. Hindi naman siya iniiwasan ko to. Kaya alam, mas marami pang issue na dapat tayong talakayin sa buhay. Ano issue niyo ni Hart? Hindi. Ako nagtatanong lang Kasi sir, hindi totoo yan. Na marami pa tayong isyung dapat pag-usapan. This is the main issue. We're not talking about millions here, sir. We're not talking about billions here. We are talking about trillions. Pera ng taong bayan. Wala nang iba pang mas mahalaga na issue sa lipunan kung hindi yung paggasta ng gobyerno sa pera ng taong bayan. Kaya tayo naghihirap, kaya tumataas ang lahat ng bilihin, apektado ho yan sa tama at maling pagbabudget ng gobyerno. Bakit kanyo? Pwede saan ang budgetan ng Department of Agriculture ng ganito para masubsidy yung mga bilihin, yung mga kailangan sa mga farmers para bumaba ang presyo. So anong usapin yan? Usapin ng budget yan, sir. So hindi natin pwedeng sabihin na hindi kasi ako may mas mahalaga pang issue. Sir, ito ang pinakamahalagang issue sa lahat. Mawalang galang na po si Senator Escudero. Mawalang galang na po, sir. Ito ang pinaka-importanteng issue sa ating bayan. Budget. Diyan nakadali lahat ng proyekto, trabaho, pagkain, food security, crime prevention. Bakit? Budget, importante yan. Pag walang pera, hindi gagalaw ang gobyerno. Mantakin mo kung sakaling totoo yung mga akusasyon na talagang nagkaroon ng hokus-pokus dyan. Madadali ho ang lahat ng aspekto ng ating lipunan. Paano ko nasabi? Pumunta ka sa restaurant. Nagdadabog ang waiter at saka waitress. Yung tipong hindi pa ang sarado alas 10. 9 o'clock ka pumasok, tumitingin na sa relo. Sana ko Rolex. Hindi, joke lang. Si Dada at si Coach Oli kasi. Sana ko Rolex. Titingin-tingin. Alas 9 pa lang, alas 10 ang sarado, Para bagang sinasabi, wag na kayong pumasok, animal kayo. Maliliit kami sa mga jowa namin pag-uwi. Dadaan pa kami sa kabit namin. Di ba? Ganon. Bakit kanyo? Din umupo ka, alas 9 na. Upo ka. Sir, last call natin, 9:30. Ayun, siguraduhin mo, alis ka ng alas 10. Ganon di ba? Ganon yung mga yan Tapos ano mangyayari? Habang umorder ka, patingin-tingin doon sa, wala na to. Para baga dinidiscourage ka kumain. Wala na to. Sumisigaw sa kitchen. Kala mo nasa palengke. Sige. Sir, matagal po ito lutuin. Mga 30 minutes. Mga 45 minutes. Para bagang wag ka nang umorder. Umuwi ka na. Tapos siyempre, pagpipilitan mo, pagka-order mo, magdadabog na. Banat Bay, ano namang kinaugnayan niya sa budget ng Pilipinas? Bakit ganun yung waiter? Alam niyo kung bakit? Underpaid. Hindi binabayaran ang kanyang overtime. Mababa o kaya minimum lang ang kanyang sahod.
Hindi ko sinasabi na justifiable ang action kung sakasakaling ganun yung action ng isang waiter o waitress. Anong ibig ko lang sabihin? Yung salary niya, yung budget niya, affects yung kanyang trabaho. So what do I mean? Simple lang mga kababayan. Etong budget ng Pilipinas affects every department nagagalaw sa Pilipinas. Kung sakaling hindi maibigay, kasi balita ko may problema pa daw sa pensyon ng mga kapulisan. So hindi maibigay ng tama, kulang-kulang yung ganito, o sa PhilHealth halimbawa, apektado hindi ho kayo, sir. Ang apektado ho kaming mga mamamayang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino. Ganun kahalaga ang budget deliberation. Ganun kahalaga ang budget na gagawin o itong GAA. Ganun kahalaga yun, sir. So don't say na may mas mahalaga pang mga bagay. Huwag niyong pagandahin at gawing hero kayo kasi hindi kayo sumasagot. Tandaan ninyo mga kababayan. Eto tandaan nyo ito. Ilagay nyo sa utak to habang pinapanood nyo ito. Kasama si Escudero sa pumirma sa di umano, allegedly, na blankong budget. So naturalmente, kung totoo na ikaw ay kasama sa pumirma ng blankong budget, hindi ka talaga makakasagot kagad. Maghahanap ka pa ng dahilan, eksplanasyon, o di kaya susubukan mo ang lahat ng bagay para mailusot. Bakit? Pumirma ka eh. Tama, mali. Pakinggan natin. Yung bagay na dapat tugunan ng pansin at hinahayaan ko sana ito dahil para sa akin nga sabihin na natin kunwari lang, di ba, na lahat ng sinabi niya totoo na hindi ko kinokonsin sa kanya. Anong ko-question niya sa korte? Yan. Tama naman siya dito eh. May punto siya dito, but that is not the point of the Filipino people. Sabi niya, if totoo yung sinasabi ni Unga, pati Pangulong Duterte, binanggit niya pa nga isang abogado na si Atty. Vic sa Senado, ay mali. Totoo, di ba sinabi niya, na si Atty. Vic, di ba? Hindi niya binanggit pala. Pero ang punto dito, sinasabi niya, hindi yan magiging magkakaroon ng value sa korte. Bakit? Hindi naman yan yung pinirmahan. Tama naman po siya dyan. Nagigets nyo? But that is not our point. You are missing the whole point, Senator President Escudero. Senate President Escudero. Bakit to? The point is, bakit may blanco? Hindi lang si Pangulong Duterte o si Unga mang nagsasabi, meron pa sa ibang mga kampong nagsasabi na blanco nga. Naintindihan ho natin? That's the issue. Whether it's going to be unconstitutional, it's not for us to say. Nasa Supreme Court na po yan. Or tatayo yan sa Supreme Court, depende ho sa mga ipipresentang ebidensya. But the point here, very unethical, immoral, na merong blankong pinirmahan ang mga senador natin at mga congressman. That's the point here. So wag natin ilihis ang usapan na wala naman yan, malabo yan sa korte kung ano man. Hindi yun ang punto dito, sir. Legal itong bawal dahil sa dulo, ang tanong, yung GAA ba, in General Appropriations Act Buying and Road Bill ba, may blanco ba? So tama naman kayo, wala talagang blanco doon. But along the way, may nagsulat ng fill in the blank. Merong ganun. Di ba? Hindi tamak na mag-akusan may blank check na binigay ang Kongreso. Mali yun. Kasinungalingan yun at hindi totoo yun. At kung blanco man yung nasa GAA, hindi pwedeng i-release ng DBM yun. Hindi pwedeng i-release. Tingnan niyo yung salita niya. Hindi totoo na may blanco sa binigay ang Kongreso. Remember, when you say Kongreso, it's not the Kamara only. House and the Senate. Yun ang tinutukoy ng Kongreso. But again, di ba, pinapaliwanag nga kanina ni Lacson. Napaka-importante ng paliwanag ni Lacson. Posible naman na talagang hindi blanco yung nagkuha ng BICAM at saka ng, sabihin yung pinirmahan ninyo, blanco,
Pero nung sa i-report na, para sa printing na, hindi na blanco. Posible yun. So tama yung words mo, you're not lying at this time. Pero the point here, ang tanong, yung bycam, yun ang tanong dyan eh, yung bycam na tinutukoy ni Ungab, blanco ba o hindi? Yun ang tanong, hindi yung report na binuuna ng Congress. Kasi baka mamaya, along the way, di ba? Pagkakuha doon sa bycam report, bigay doon sa animal, kung sino mang hayop na pumirma, naglagay ng mga number dyan, hindi na blanco, tapos sinulatan niya na. Blanco pala, tapos sinulatan niya na, tapos yun ang ipinakita. Eto ha, isa pang proof na posible yun. Tuloy natin. Ng National Treasury yan. Kung may typographical error sa enrolled bill, na let's say may blankong linya doon na sinabi Project ABCDE o Kalye o Road ABCDE na walang amount, hindi pwedeng releasean yun at sulatan ng amount na kahit sino man yun. Hindi na kailangan ideklara pang unconstitutional yun, i-consider error yun, at hindi pwedeng release. So, yun ang punto niya dito, yung constitutional. Okay? Kung gusto nila mag-atse ng panahon para magsampa ng kaso sa korte, malayan silang pwedeng gawin yun. Pero hindi ko, sa panig at parte namin, meron na lamang kaming naiiwan kabilang ang araw na ito. Next na. Na 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa 13 session days tao ha? Next. Kabilang ito. Sorry, 12 session days, kabilang ito. Next. Minus yun ang Chinese New Year. Sa 12 session days na mas magtutuon na namin ng pansin ang mga panukalang batas na sana'y mahabol pa namin sa ikalabing siyam na anong mas importante? Yung bill ni Ontiveros? Kesa sa budget ng entire government? Ganun na sinasabi mo, kaya hindi nyo na pinag-uukulan ng pansin to? Hindi nyo pinag-uukulan ng pansin dahil baka naman hindi nyo kayang maipalusot. Kasi puno ng ebidensya. Kasi hindi lang po si Ungab ang nakatanggap ng blanco. So, sir, ako nagtatanong lang po ako. Palusot po ba yan ninyo? Hindi, wala na kasing oras. Meron pa tayong mga kailangang pagtuunan ng pansin. Kongreso na mas mapakinabangan ng ating mga kababayan na siyang pinututunan na namin ng pansik. Ang hindi ko maintindihan sa nagrereklamo, dati siyang naging upper chairman, alam niya ang patakaran, alam niya ang igaya proseso ng budget. May mga kasama pang abogadong nagreklamo kaugnay ito. Pero ito ang alam ko, wala pang dineklarang unconstitutional na bicameral conference committee. Tama ka naman dyan eh. Pero hindi yan ang pinupunto nila, Ungab. Ang punto dyan, bakit pinirma ng mga senador at ng mga kongresista yung BICAM report na yun? Bakit nila pinirmahan? At the same time, sino ang nag-fill ng mga blanco doon? Yun ang pinupunto nila, hindi yung ang constitutional na ganito. Kaya sinasabing ang constitutional o yung sinabi nila Ungab na dapat dalhin na to sa Supreme Court. Kasi nga ang punto doon, may blanco, tapos kung na-print man na hindi na siya blanco, merong anomalyang nangyari. Yun yung sinasabi. Wala naman sinasabi na doon sa final printed na yung GAA, yung magiging bill, yung magiging batas na ay blanco. Sir, wag natin ibahin eh. Iniiba natin ang kwento eh. Pork, wala pang dineklarang unconstitutional na committee report. Sa katunayan, wala pa yatang dinedemanda sa korte para ideklara unconstitutional ang isang committee report o bicameral conference committee report. Ang dinedeklara unconstitutional ay batas. Hindi yan ang point. Ngayon, yung batas ng General Appropriations Act na produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ay ang kina-question at kompleto yung batas. Hindi yan na kini-question, sir. Hindi. Hindi ho yung... Ano sinasabi nyo dyan? Produkto ng anumang committee o conference committee report o committee report ang kina-question at kompleto yung batas na yon, walang blanco, walang kulang, at yung amount ay datsusuma.
Unawain po ninyo. Ang budget ay may humigit kumulang 200,000 linya na may mga nakasulat na pamagat, titulo ng proyekto at amount. Oh. Hindi yun ganoon kasimple na gawin o ginagawa. Kaya ang isa, kung mapapansin din niya, pinakita nila unang kopya na may pirma ako. Kasi nakikita kong kopya wala na akong pirma, kaya hindi ko alam kung saan galing yun. Ay nakasado na otorisado ang Committee on Appropriation and Finance na mag-correct, magpuno, maglagay dahil posible na may nakaligtaan doon. So, sinabi din doon sa huling talata ng Bicameral Conference Committee Report, kapag may pagkakaiba ang GAA sa Bicameral Conference Committee Report, ang masusunod ay ang GAA, unenrolled bill ng GAA. Kung babalik tanawan naman natin, ang mga naging desisyon ng Korte Suprema, ang pinagpipilian lamang ng Korte Suprema kung sakasakali may pagkakaiba, kaugnay sa isang panukalang batas, ay ang journal entry rule na tinatawag o yung pinasok sa journal base sa debate ng Kamara at ng Senado o yung enrolled bill. Ito yung pinilmahan ng Speaker, Senate President, Secretary General ng House, Secretary General ng Senado at ng Pangulo. Nako. Ayon sa Korte Suprema natin, sa mahaba at marami ng desisyon, ang susundan at sinusunod. Kaya yun yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee Report. Napaikot-ikot pa nito eh. Hindi yun ang punto eh. Ay yung enrolled bill. Yung pinirmahang bersyon ng batas ng Pangulo, ng leader ng Kamara at ng Senado at ng Secretary General ng dalawang Kamara. Yun ang mag-govern. Ngayon, kung may kulang doon, tama lamang na ito'y mapwestiyon. Or, pag may nirelease dahil pinilindap Lanson pagkatapos, tama lamang na hindi i-release yun, ni payagat i-release yun. Pero hindi ang anumang basehan sa isang committee report na gaya ng sinabi ko. Alam naman yan nung kongresistang Korte Suprema, kung sakasaka. Ito nga yung sinasabi ni Escudero. So, ito mga kababayan, malinaw na malinaw. Tama naman yung sinasabi niya. Tama. Oh, hindi naman yun, pero hindi yun ang punto. Tama yung sinasabi mo, pero hindi yun ang punto ng live. Patungkol po dyan sa GAA at saka sa hindi po patungkol sa GAA kung hindi doon sa BICAM report. Yun po ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte, hindi yung GAA. So, wag po natin ibahin ng kwento, ha? Eto, may papakita pa ako sa inyo. Eto naman, oh. Oh, eto ha, tingnan ninyo ito sinabi. Manood kayo, etong ating favorite ngayon. Ito ang ating favorite na congressman ngayon. Kasi mainit din ang ulo nito sa mga vloggers. Oh, pasok. Yun nga ang mahirap Yun nga mahirap Bakit gano'n ang mga natin, mga kongresista natin, para bagang nasa lang, Di ba? Kahit yung isa pa, meron pa, mainit ang ulo dun sa Parang, hindi ko, yun nga ang mahirap May nagsasabing blanco pero wala namang bata. Remember, the General Appropriations Act is Ayan na naman siya. General Appropriation Act na naman ang tinutukoy. Hindi ba kayo nakikinig? Alam mo, ewan ko feeling ko, hindi sila nakikinig o hindi nila pinanood yung video o baka naman, ito ang sinabing damage control ng PR na alam naman natin ginagamit ngayon ng gobyerno. Kasi halatang may PR, PR messaging na ginagamit ng gobyerno. Ito ba yon? Ito ho ba yun ngayon? Ang packaging ninyo na idiin natin yung GAA. Yung GAA, walang blanco dun sa GAA. Yan ang importante sabihin natin. Kasi hindi sila mahuhuli dun. Tama naman sila. Walang blanco dun sa GAA. BICAM report ang sinasabing blanco, hindi yung GAA. Sir, ano ba? Panurin nyo naman kasi yung video. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga politiko. Kayo na react sa hindi nyo pinanood. Sasabihin nyo kami ang fake news. Ang bira, no? At ang batas nito ay pinipirmahan ng mga miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso at lalong-lalo na bago pumirma ang ating Pangulo. No, in this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Oo nga. At pagkita nga nila sa BICAM report, blanco O may magre-react Nandan na kanina si nakatanggap mismo si Lacson.
Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Ayan, sinasabi niya, parang, bakit parang isang kampo lang o isang quarter lang yung nagsasabing blanco? Hindi, sir. Oh, si Bato, nasa quarter ni Pangulong Duterte. Oh. Pero si Lacson, nandun ba? Hindi naman maka-Duterte si Lacson. Alam naman natin. Nandun pa nga siya sa alam ko, nasa Senate slate pa siya nung ni Marcos eh. Oh. So hindi isang quarter lang. Oh, meron pa isa magsasalita, yung kakampi nyo rin ngayon. There's no law that has been signed by the President. Tama ka naman dyan, hindi naman nang tinutuko yung presidente. Paulit-ulit naman eh. There's nothing in it. As far as we are concerned, in my experience as a legislator, lahat po ng pinirmahang batas ay kumpleto po yan. Oo nga, hindi yan ang tinutukoy, sir. Ano ba? Sir! Ano ba yan? Ang gulo-gulo naman eh. BICAM report nga eh. So yung ratified version now, yung ratified version, yung ng BICAM. Still, the President will have to sign the ratified version. Nakita niyo po ba yung copy ng bago ni-ratify ng BICAM? No, I haven't seen that. React ka ng react. You haven't seen the ratic. Sakit mo sa bangs. Ang sakit mo sa bangs. Yun ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte. Tapos tinanong sa'yo, have you seen the ratified version? Ini-ratify ka ng Hindi. Sagot mo. React ka ng react, kasi hindi naman pala. Sure naman. Huwag ko kayo magagalit sa akin, sir, ha? Kasi, para sa inyong kaalaman, sir, yun po kasi. Kasi baka ako, concern ako sa inyo. Next time, wag po kayong sasagot ng hindi nyo napanood talaga. Kasi hindi yun po ang sinasabi. Wala pong sinasabi si Pangulong Duterte. Ulitin ko, siguro 100 times ko na sinabi to sa video. Panoorin nyo, sir, na maigi. Walang sinabi si Pangulong Duterte at si Ungab na ang pinirmahan ni Marcos ay blanco. Wala rin siya sinasabi na ang GAA ang blanco. Ang sinasabi yung BICAM report. Sir, tapos, nung tinanong kayo kung nabasa ba ninyo, hindi nyo naman nabasa, sir. Yun nga po yung tinutukoy. Sana, sir, hindi na lang po kayo nag-react. Mawalang galang na po, sir. Sana hindi na lang po kayo nag-react. Kasi, tingnan ninyo, natawa tuloy ako dun eh. Grabe ho yun, ha. Bago ni-ratify ng BICAM. No, I haven't seen that. I haven't seen the copy. Sir, sa Barayuga lang, sir. Barayuga case. Yung question. Wala na, iba na yan. Oh. I haven't seen that. Okay. Ito kasi mga kababayan pwede ba nating sabihin, halimbawa ako, tinanong ako ni Boss Dada o kaya ni Coach Oli, ni Jay o kaya ni Judea, Banat Bay, ang ganda nung pelikula na yung halimbawa lang yung, kasi pasensya, hindi ako nanonood ng Tagalog. Noon pa nanonood ako pero ngayon din. Yung sana maulit muli na pelikula. Tapos sa halimbawa lang sasabihin ko, di naman maganda yun. Ang baduy naman ng pelikula na yun. Wala nga yun eh. Wala nga kwenta yun. Hindi totoo. Hindi yun. Hindi yun pang realidad, sabi ko. Okay. Oh. Sino ba yung mga artista doon? Biglang tinanong nila Boss Dada. Napanood mo ba? Hindi. Bakit ganun? Sir, yun na nga baka nga sa tingin ko na mix ni Barbers yung tinutukoy. Hindi hugaan tinutukoy ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Yung BICAM report. Kasi naman kayo media, pag nagtanong kayo, gaa ang ginagamit nyo. Yan tuloy. Sumasagot, hindi alam ng mga yung sagot. At saka sinasabi niya isang kampo lang, hindi po. Kahit itong kakasamahan ninyo. Yung Makabayan Black, sinabi rin blanco. So sinungaling yan? Eto.
Itinanggi ng ilang senador na pumirma sa BICAM report ng 2025 national budget na may mga nakita silang blanco sa pinirmahan nilang dokumento. Ipinakita naman ng isang kongresista sa GMA Integrated News ang kopya ng BICAM na niratify raw ng Kamara kahit may mga blanco. Saksi, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Si Raul Manuel, ha? Si Raul yan. Si Raulo yan. Si Raul yan. Okay, si Raul yan. Hindi po yan Maka Duterte. Ay, galit na galit sa mga Duterte yan. Pero bakit niya sinabing blanco rin yung kanilang natanggap? Si Raul yan. Si Raul, ha? So, mali yung sinasabi ni Barbers na isang quarter lang o isang, masabi nating isang kampo lang. Yung nagre-reklamo. Hindi ho, pati ho itong kasama ninyo. Yung inyong ginagamit ngayon ng Kamara na para attack dog sa mga Duterte. Sila rin ho mismo nagsabi, blanco talaga eh. Tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento. Tugma daw sa blankong inilabas ni Ungab. So from different camps, talagang blanco. O tama yung sinasabi ni Ungab. Ito ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Kontakin Manuel, mo ngayon na sumang-ayon si Raul. Si Raul, di ba? ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito'y sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito'y sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang depend ng oras talaga para Sinadya kaya na ipitin yung oras nung time na yon para talagang hindi na mabusisi? Yun, yan ang mga tanong dyan eh. Hindi kaya, kaya inipit ho talaga? Hindi natin alam. busy yan. Parang may enter sa totoo lang. Hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Sa madaling salita, parang hindi masyado nabusisi. So, pumirma lang sila, inassume lang nila na okay ang lahat kasi may tiwala sila. Kaya huwag kayong pirma ng mga kontrata, ha? Naalala ko, di ko na nasasabihin. Hindi, totoo, ginagawa yan talaga nung iba, yung minamadali ka, tapos, kasi dapat, at totoo lang, although hindi sa ganito, sa mga kontrata po, dapat inuuwi muna yan. Tapos, tanungin mo muna, papabasa mo muna sa abogado. Pero ngayon, yung mga artist agency, mga management, di ko na sasabihin kung sino, ha. Dati nung pumirma si Mocha, may hidden dun sa baba. Na small text ang ginamit. Automatic renewal of contract nakalagay doon. Tapos nung gusto na naming mag-quit doon sa management na yon, ay grabe yun ang ginamit. Kaya nga, mabilisan yung pagpapapirma sa amin, nangarag kami, tapos maliit pa yung font so hindi na nabasa. Buti na lang napakiusapan namin at nung napag-alaman namin, yung mga sikat nilang mga artist, hanggang ngayon medyo pulubi pa. Bakit? Kasi nga may automatic sabihin, nung pumirma sila doon sa kontrata na yon, yung kasunduan na yon medyo mataas pa yung katkong nung management. Kasi nga, hindi pa sikat yung artist. Sumikat na yung artist, milyonaryo na yung mga show niya. Ang laki nung katkungan na nandun. Automatic renewal yon. Yun, nadali. So what do I mean? Simple lang mga kababayan, ganyan ang nangyari dito sa Kamara. Parang inipit yung oras para hindi na mabasa at mabusisi. Tapos, siyempre, ina-assume nila wala naman sigurong gagong maglalagay ng blanco. Kaya lang, nagkataon, gago ngayon nagkataon, gago ngayon. Kaya talagang sinubok-subukan na gawing blanco. Ayan, nung blanco, pinirmahan nila. Yun, ang ano dyan. ko lang na-encounter na
nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong So, ibig sabihin po, meron talaga hong blanco. Mga kababayan, malinaw na malinaw po. Kasi nga ho, alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo eh. Kaya feeling ko merong PR na hinire etong mga animal na to. Kasi mahilig mag-hire to eh. Lalo na yung mga vlogger niya. Hina-hire nila. Hina-hire nila, bubobo naman. Kaya ngayon, hirap na hirap sila magpaliwanag dyan sa gaa-gaa na yan eh. Kasi alam nyo, ano ito, masalimuot na bagay ho ito. Eh, itong mga vlogger nila, lalo na yung gagong vlogger nila, ang tanga-tanga niyan eh. Walang alam niya ni sa politika, lalong walang alam niya sa budget. Ngayon, pilit na nagpapaliwanag. Di ba? Ay, naku ako sa'yo, bumili ka na lang ng sabon, sabunin mo yung mukha mo at bibig mo. Baka malinis pa. Hindi kasi totoo naman eh. Pilit. At bakit ko kinikwento ito? Ito kasi umamin tong bayaran na vloggers eh. So, ibig sabihin, posible talaga na meron silang PR na ginagamit para i-damage control etong na-booking. Na-booking ko kasi ito eh. Naging trending talagang sumupla ko at marami hong grupo akong alam na talagang kahit, alam mo kahit mga negosyante, mga mapa-uniform personnel, no napanood nila ito, nag-init ang ulo nila kasi bakit ganun? Eh tapos yung mga nabawasan pa, tinamaan pa sila. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ngayon alam natin na tila merong silang ibang istoryang pinalalabas na alam mong dikta ng PR nila. Ano yun? Ang idiin nyo, walang blanco sa gaa. Walang blanco sa gaa. Walang blanco sa gaa. Pag paulit-ulit yan, lalabas na sinungaling si Duterte. Iulit nyo. Kami nang bahala sa media. Alam ko yan eh. Kasi meron akong kilalang ganyan ng trabaho. Binabayaran siya. Siya ang nagko-control sa mga vloggers. Siya ang nagko-control sa mga media para magkaroon ng damage control sa mga iskandalo. Tuwan-tuwa nga yun pag may palpak ang gobyerno. Kasi may iskandalo. Pag may iskandalo, meron ngayon siyang trabaho at project. Pag may project siya, alam mo na, may pera siya. So ang trabaho niya, ito may iskandalo, ayusin mo nga ito sa media, ayusin mo nga ito sa mga social media. Tapos siguro, malamang sa malamang, ang sinabi niya sa media, ganito lalabas si ganito. Totoo yan, kinokordi. Alam ko yan. Sinubukan akong bilhin niya, di ako nabili. Sabi ko, pasensya na, magkaibigan tayo, pero pasensya na. Ibang usapan to, pera ng taong bayan to. Hindi ho ito tungkol sa budget ha. Yung kahit noon pa, ito yung sinasabi ko noon pa. Ang trabaho ganyan. Siya yung lumilinis ng dumi ng mga politiko. Tapos, ang gagawin niya, ko-coordinate niya sa media, tatawagan niya yung mga kaibigan niya media, lalabas si ganitong si ganitong politiko, interviewin niyo ito ang tanong. Ang laki ho ng bigay diyan. At yung mga media naman, syempre ikaw, reporter ka eh. Alam mo yun, kaya nga meron akong kilala dyan, reporter, grabe. Talagang ang tanong ito lang ang tanong mo wala nang iba. Alam na nung politiko ko anong sasagot niya. Tinuturuan, ang tanong, gaa lang Totoo ba na pumirma siya ng gaa? Si politiko naman, ayun na yung keyword, gaa. Ang sagot niya, eto. Ang sagot ko, ito. Hindi. Walang blanco dyan sa GAA. Tapos ngayon, ang issue naman. Tama ba? Constitutional ba? Meron bang basihan ng demanda? Ganyan, siyempre. Ikaw, tama naman yung sagot mo. Ano sagot mo? Walang basihan na magdemanda hindi yan tatayo sa korte kasi nga, ang pinirmahan ng yung GAA na printed ay wala namang blanco. So,
Ang ganda na ng kwento. Isipin mo nabaligtad pa ngayon si Duterte. Si Duterte pa ang fake news. Kahit hindi naman niya sinabi yun. Saka nakakita ng fake news na hindi mo sinabi. Sabi ko nga sa inyo, kaya mapagmatyago kayo. At pagka, nanood kayo ng mainstream media, tingnan ninyo yung wordings na ginamit. Napaka-importante kasi yan Sabi ko nga sa inyo, dyan nila nilalaro sa wordings. Kasi yung mga Pilipino, pagpasensya na natin, yung iba nating mga kababayan, hindi naman talaga nila binabasa yung details. Ang binabasa nila yun, yung headline lang na sasabihin, Marcos said, Duterte is lying. Ganyan, yun lang ang babasa. Ay, sinungaling si Duterte. Wala naman palang blanco. Alagay doon sa headline, walang blankong pinirmahan si Marcos. Duterte sinungaling. Ganyan. Ikaw bilang Pilipino, dahil mas gusto mo yung mag-swipe ng TikTok at maghanap ng mga bebot dyan, na sumasayaw ng ganun-ganun, hindi mo nababasahin yung laman ng news. Di ba? Ang basta, tama nga, wala palang pintina mo na, walang pinirmahan si Marcos. Sinungaling si Duterte, fake news peddler pala. Ganyan nung sila magsalsal ng balita. Tapos, para kapani-paniwala, lahat ng media ganon ang kwento. Pag lahat ganon na kwento, kaliwat kanan, pupunta ka sa 7-Eleven, sa Uncles dyan, yung mga dyaryo dyan, headline na yan. Siyempre, wala nang pera yung mga dyaryo. Kasi totoo, mahina na mga dyaryo, mga news, yung mga TV. Nasa social media na talaga. So, tumatanggap na yan. Ito, headline mo, sa halagang 300,000. Hindi natin headline, ito lang. Hindi naman importante yung laman Headline lang importante. Duterte, nagpakalat ng fake news. Ikaw naman, si tanga, bumibili ka lang sa Uncle John's o kaya sa 7-Eleven, nabasa mo, ay, oo nga, nagpakalat ng fake news. Hindi mo binasa yung loob. Tapos magano ka, ba't kaya ganun si Duterte ngayon? Tanga ka Tama mali. Tapos lahat. Punta ka ng Uncle John's, punta ka ng 7-Eleven, ganun nabasa mo. Ngayon, uuwi ka sa bahay, magkukuyakoy ka, inom ka ng beer, di ba? Biglang pagbukas mo ng news pack. Duterte, nagsinungaling. Duterte, liar. Kaliwat kanan sa lahat ng news. Amo na, sabi ko na Tama nga kasi tayo mga Pilipino, pag maraming nagsasabi, ewan ko kung tayo lang bang Pilipinong ganun o kahit yung ibang mga tao, pag maraming sinasabi, nagmumukha ng totoo. Di ba? Mantakin mo. Dati may lumalabas ba sa social media naman. Healthy ang uminom ng isang bote kada isang araw na alak. Kasi nakakapatay ng bakterya. Ganyan. Ikaw naman, si manginginom. Pag nabasa mo, napanood mo yun, di ba? Pag tinignan mo, papaniwala mo na paulit-ulit na yun. Lahat na manginginom, isi-share na yun. Ang dami nyo manginginom sa barkada nyo, na friend mo lahat. Senior lahat yun. Tingnan mo na, totoo. Kasi paulit-ulit mo na nakikita. Kahit ang sinabi doon, isang bote lang ng San Mig Light. Hindi naman sinabi doon, isang bote ng tequila. O isang bote ng gin. Di ba? O ng Macallan. Tama mali. Dahil ka tatanga-tanga ka, hindi ka nag-research, hindi mo binasa talaga yung tunay na laman, nang sinabi mo lang doon, ang nakita mo lang doon, isang bote ng alak. Inassume mo na yung bote ng alak, gin. Bote ng alak, whiskey, o di kaya tequila. Kasi nga hindi mo binasa, hindi mo pinanood. Yung buong news, di ba? Tapos pag paulit-ulit na, tama na sa inyo magbabarkada. Pare, nabasa mo ba yun? Ano yun, pare? Uminom daw tayo isang bote kada isang okay lang daw para mamatay ang mga bakterya sa katawan natin, pre. So ilan tayo ngayon? 5 tayo. Boss Dada, Coach Soli, Pastor Gudea. 5 bote ito.
Sige, order ka 5 bote ng makalan dyan. Tama, mali. Ay, kasi nga gago ka. Tanga ka. Nagpapaniwala ka. Hindi porket paulit-ulit. Totoo. Lagi yung tatandaan, ha. Maging ano tayo, magkaroon tayo ng critical thinking. Ano mo sinasabi ng abogadong tatanga-tanga na yun? Di ba? Mag-isip tayo na mabuti. Hindi, ako mga kababayan, lalo na yung mga nanonood dyan sa District 3, binabati ko po. Huwag niyong kakalimutan, mga kauson po. At ang buong Your Miss Choice. District 3 ng Maynila, konsehal, tumatakbo po si Mocha. Hindi, kasi lagi sa akin sinasabi nung mga message sa akin si Mocha, uy, ang dami nakakilala si dito, mga lolo't mga lola. Sabi ko, wala ba nakakilala sa akin ano dyan? Hindi, pero nagpapasalamat po ako sa mga lolo't lola na nakakilala po sa District 3. Gusto ko talagang pumunta sa mga pagtitipon ninyo, kaya lang natutulog po ako sa umaga. Alam niyo nang panggabi ako eh. Okay, so binabati ko na lang po kayo mga taga District 3. Kung gusto niyo pa po kaming makita during the campaign, mangangampanya po ang Mocha Girls dyan. Yun! Sa District 3. At si Banat Bay, mamimigay ng pagmamahal. So, binabati ko po kayo. Huwag niyong kakalimutan, Your Miss Choice. Ha? Huwag po tayo dun sa Ladies Choice. Bakit to? Alam mo naman yun, mabaho. Naging mabaho na ang Maynila dahil sa mga basura. At na wag din tayo magkakaroon ng spam choice. Bakit? Ang spam choice bulok. Mantakin mo, antagal na nung baboy dun sa loob. Bulok na po. Hindi po bulok ang spam, ha? Pero, ang tindi ng preservative niyan. Gusto nyo ba ng ganyan? Hindi totoo, hindi press. Totoo, pero hindi press. Yeah? Kaya dun tayo sa Your Miss Choice. Yun lang ang the best, di ba? Your Miss Choice. Ayos ba? Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kita-kita uli tayo dito sa aking channel, Banat Bay. Sana mag-subscribe at saka sana mag-click yung notification bell. At higit sa lahat, manood kayo sa SMNI. Salamat po. Bye-bye.